Hindi ko alam kung na-try nyo na to or may natikman na kayo na ganitong klase ng kakanin mga manay. Pero gusto ko sa inyong i-share para syempre pwedeng-pwede nyo rin itong pagkakitaan lalo na yung mga wala dyang oven. So ito pa lang ay pwedeng-pwede nyo nang umpisahan na pambenta. Hindi nga pala ito yung ordinaryo na suman na nabibili natin sa palengke ha. Ito nga pala ang buko pandan, suman na pwedeng-pwede nyo pagkakitaan. Tara, umpisahan na natin. So una natin gagawin dito mga manay ay magsasaing po ako ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Bali dito nga pala mga manay, hindi ako gumamit ng measuring cup kasi sakto to na pang 1 kilo yung aking lulutuin. Bali bago natin yan isa lang, huhugasan natin ng maigi para matanggal po yung mga dumi-dumi at kung meron po kayong rice cooker, mas mainam na dun nyo na lang isaing. Pero dahil dito ko siya niluto, dahil non-stick to para lahat masama at walang kumapit dun sa paglulutuan. Sayang nga naman, di ba? Pagkatapos kong malinisan, lalagyan ko po ito ng 4 cups ng pangalawang piga ng niyog. Ngayon mga manay, kung meron po kayong pandan leaves na nabili or meron kayong tanim dyan sa bakuran ninyo, mas mainam na sa pagsaing pa lang ay maglagay na kayo. So isasalang natin to, hindi naman kailangan to totally na maluto kasi kailangan half cook lang dahil babalutin pa natin to mamaya sa dahon ng saging. Pagkalipas lamang po ng ilang minuto, so ang gagawin natin dito ay ililipat natin sa malaking paglulutuan natin. So iset aside muna natin to. So dito maglalagay na tayo ng coconut milk at coconut cream. Pinaghalo ko po ito mga manay. Bali 2 cups ang sukat nito. Then maglalagay ako ng 1 and 1/4 cup ng white sugar at konting asin na pambalance. Then ito na lang yung gagamitin ko na flavoring. Buko pandan. Ayan, na-order to mga manay sa online. Kaya kung wala kayong mabilhan ng pandan leaves, pwedeng-pwede nyo na po itong itry. Then hahaluin lamang po natin to mga manay para ma-sure din po natin na matunaw ng maayos yung asukal na nilagay natin. At kapag natunaw na, maglalagay tayo dito ng 1 cup ng ginadgad na buko. Ito po ay ang coconut ha, yung pang buko salad mga manay. Hindi po ito yung pang bukayo na matitigas. So 1 piraso ng buko yung gagamitin ko rito para ito ay maihalo na rin natin dun sa malagkit na ating sunod na ilalagay. So dahan-dahan po natin ilagay yung ating sinaing na malagkit. Bale ito mga manay, hindi pa siya totaling luto. Half cook lang po ito kasi lulutuin pa to natin dito sa may gata. Tapos maya-maya ay isasalang din natin to sa steamer dahil ibabalot natin to sa dahon ng saging. Yung ganitong kakanin mga manay, bihira akong makakita nun dito sa lugar namin. At kung maaalala ninyo, nakagawa na rin po ako ng buko pandan na nakabilao naman. Kumbaga yung pinaka-toppings niya ay nasa ibabaw. Ang style nun mga manay para siyang biko pero binake po siya. So ngayon, ang gagawin natin dito, lulutuin ko ng 20 to 25 minutes ito ng diretso ang pagkakahalo. So walang humpay. Kaya mas mainam kung lulutuin niyo yung mga ganitong klase, gumamit po kayo ng non-stick pan para mapadali yung inyong pagluluto. So kapag ganito na, pwede na natin tong iset aside dahil gagawin naman natin ay gagawa tayo ng pinakapalaman natin. Parang ito yung minatamis na latik. Tutunawin natin yung 3/4 cup na white sugar hanggang sa maging ganito. Ayan. Huwag nyo susunugin mga manay ha kasi papait po yan. Kailangan ganito lang. Then kapag natunaw na, hinaan nyo yung apoy at maglalagay na tayo ng 3 cups ng coconut cream. Ito yung purong piga ng niyog mga manay. At sa magtatanong kung wala kayong fresh na coconut na nabibilhan sa lugar ninyo, pwede po kayong gumamit ng nasa lata at pwede rin po yung mga naka-tetra pack o naka-sachet. Bali dito nga pala sa aking paglalagay ng coconut cream mga manay ay nag-oras ako para naman makuha ninyo ng tama kasi yung iba kahit ilang beses doon lang ginagawa, hindi talaga raw nila makuha. So bali dito kapag nailagay nyo na yung coconut cream, mag-count na kayo ng 18 to 20 minutes na tuloy-tuloy ang paghalo. So haluin nyo lamang po ng ganyan. Tapos katamtaman lang ang apoy mga manay. Huwag pong malakas para maiwasan na masunog. Kailangan katamtaman lang na diretso ang pagkakahalo dahil may tendency po na masunog yung ilalim niyan. Then kapag ganito na yung kulay ng inyong minatamis na latik, so pwede na tayo ditong maglagay ng buko. So yes, maglalagay din tayo dito ng buko. Tandaan ninyo mga manay ha, hindi yung pambukayo. Yung buko po na pang buko salad yung ginamit ko rito. Bali maglalagay ako rito ng ayan, kinayod na buko. So, isang buo rin to mga manay na buko yung nilagay natin dito. Tapos, haluin lang po natin yan ng maigi. Hindi pa to totaling luto. Basta tandaan ninyo yung sinabi ko. 18 to 20 minutes yung pagluluto nito. Maa-achieve ninyo ng tama yung inyong minatamis na latte. So, itong ating palaman na to na ginagawa, hindi lang po siya pampalaman. Pwedeng-pwede nyo tong ipang topping sa biko, pwede rin sa sapin-sapin,
pwede rin po sa kutsinta. So, nasa inyo kung saan nyo pwedeng gamitin. Pag tinapin nyo to mga manay, ang kagandahan dito, hindi siya tumitigas na parang candy na magtutubig, na mamasa-masa. So, maganda po tong klase tong tinuturo ko sa inyo. Basta tatandaan nyo lang po yung mga dapat at hindi dapat gawin. Ang hindi dapat gawin ay yung wag nyong iiwanan to. Kailangan tuloy-tuloy hanggang sa maging ganito po yung texture niya. Ayan. So, nakikita ninyo, mas naging darker yung kulay niya at para na siyang clay. Hindi na siya matubig. So, kapag ganito na mga manay, mga 18 to 20 minutes, ma-achieve nyo na yung ganito. So, pwede na natin patayin yung apoy ng ating kalan at itabi po natin to. Kasi hindi naman po ito titigas kahit lumamig ito mga manay. So, kapag okay na, dapat naka-ready na rin po yung mga dahon ng saging na nakadarang sa apoy. Hindi ko na pinakita yung pagdadarang sa apoy kasi alam ko naman na kayang-kaya nyo na yon. Gumamit kayo ng sukatan. So, meron ako rito measuring cup na half cup ang sukat para po pare-parehas yung may lalagay natin na laman dun sa ating suma na gagawin. So, kagandahan dito, kahit mismo dun sa pinakakakanin niya o yung malagkit, meron silang makakagat na buko. So, kaya din natin sinasama sa pagluluto yung buko mga manay para iwas din po sa panis. Ngayon alam ko marami kayong magtatanong na bakit sinaing na niluto pa ulit yung malagkit tapos i-steam pa. So, ginagawa po natin yung pagluluto kanina para po mas matagal yung ating kakanin, hindi siya kagad mapanis, maluto ng maayos yung gata na ating nilagay. So, ganito lamang po yung pagbabalot. So, makikita ninyo, ayan, binabaloktot ko lang yung magkabilang dulo, pero pwede nyo naman po yung pagyakapin, parang suman sa kapit, pwedeng ganun. Or pwede naman na talian nyo po ng lubid yung magkabilang dulo na parang sa muron. So, nasa inyo kung anong diskarte yung gusto nyong pagbalot dito. Basta ako kasi ganito lang, para mabilis din yung trabaho at hindi kami mahirapan na magbalot. Ayan. So, sa 1 kilo na to mga manay, marami din po kayong magagawa. Kaya, kung halimbawa iniisip ninyo na pang merienda or gusto nyong mag-try, saktong-sakto po ito. At doon sa niluto natin na minatamis na pampalaman natin, sakto din po sa pang 1 kilo na ating niluto. So dito po sa pagbabalot ko, inulit-ulit ko lang para makita ninyo ng malapitan at makakuha kayo ng dagdag idea. Kasi yung mga gantong klase ng pagkain na kakanin, kadalasan talagang hinahanap-hanap yan ng ating mga kababayan, lalo na ako na mahilig ako sa kakanin. So ganyan lang po mga manay. At dito nga po pala, pagkatapos natin magbalot ng ating suma, maglagay na tayo ng dahon ng saging at dito ay isa-isa po natin na ilagay yung ating mga nabalot na suman. At dapat nakapagpainit or nakapagpakulo na tayo ng mainit na tubig sa ating steamer. Bali nga pala dito ay nakapagbalot tayo ng 20 peraso. Kaya naman marami-rami at pwedeng-pwede na dito na pambenta at pwedeng-pwede na rin na pang merienda. Isasalang na nga pala natin to sa ating steamer at lulutuin ng 25 to 30 minutes sa katamtamang apoy. Pagkalipas na ang kalahating oras na pagluluto, pwede na natin tong hanguin, palamigin at ready nang ihain at pwedeng-pwede na rin natin tong ibenta. Kaya naman sa mga nanay na naghahanap ng pwedeng pagkakitaan, kung wala kayong oven, ay pwedeng-pwede nyo tong umpisahan na pwedeng-pwedeng pangkabuhayan sa maliit na puhunan. Lalo na sa mga parting probinsya na may libreng nyog, buko tayo na makukuha, ay napakagandang idea to na pwede natin tong pagkakitaan. Pwedeng panglako natin, pwedeng pambao ng ating mga anak, at pwedeng-pwede natin tong panghanda sa mga okasyon na meron tayo. Kaya naman tara, ayan na, tikiman time. Mga manay, ang timpla neto napakasarap kasi hindi siya nakakaumay at hindi siya ganong katamisan. Lumalaban yung nakalagay na buko na talaga na magbibigay ng kakaibang sarap at lalo na yung gata na minatamis na latik na ating niluto na balance talaga. Dagdag idea rin pala mga manay ha, kung gusto nyo tong tumagal at marami kayong nagawa, pwede nyo po tong ibalot sa isang malinis na plastic, ilagay po sa freezer at tatagal po ito ng 2 linggo. Then, i-reheat nyo lamang po gamit ang steamer kapag gusto nyo na po ulit kainin. O siya, tara, kain po tayo!